Ito namang sinasabi ko is something for beginners lang. Kung ayaw mo mag-compute, kung ayaw mo nag-compute ng calories, ng macros lagi, pero gusto mo matanggal yung pagiging skinny fat mo, pwede mong gamitin tong approach na to. So, ano ba yung tinatawag na skinny fat? So, ito yung makikita nyo na medyo payat, pero at the same time, merong tummy. So, ibig sabihin, mababa yung muscle mass niya and then mataas yung body fat. So, paano ba yun may iwasan? Dalawang bagay ang dapat mong tutukan kapag skinny fat ka. So, number one is yung building ng muscle. Pangalawa is yung losing ng body fat. So, paano mo siya gagawin as beginner? Number one is yung building ng muscle, di ba? So, ano ba kailangan mong gawin para mag-build ng muscle? Kailangan mo ng resistance training and then also kailangan mo ng adequate protein. Kailangan mo rin ng rest, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng proper na pagtulog. Paano naman yung second part, yung diet? Yun yung mahirap actually kasi medyo no-brainer naman na pag magbibuild ka ng muscle, kailangan mo magbuhat. Now, paano yung diet pag tinatry kong maging hindi skinny fat? In terms of diet, paano nga ba gagawin? So, tingnan mo yung diet mo. Ano ba din yung mga pwede mong tanggalin? Ano ba yung mga pwede tanggalin? Sugary na foods, sugary na beverages, mga junk foods, alak, oily, and mga fatty na foods. So, kahit hindi mo siya fully tanggalin, kahit bawasan mo lang, mataas na yung chance mo na mag-lose ng body fat. Pag pinartner mo siya with resistance training, nagbibuild ka ng muscle and then kumakain ka ng tama, definitely gaganda yung shape mo, syempre. Nakita mo na effect, di ba? Gumaganda na yung, yung shape mo. Ang another thing na pwede mo pa idagdag is, dagdagan mo pa yung protein mo para mas mabilis ka makapag-build ng muscle. Pag hindi enough yung protein mo, hindi ka nagre-regenerate as fast, hindi ka nagbi-build ng muscle as fast. And then also, good thing with protein is, pag nagtatry ka mag-lose ng weight, nakakabusog din kasi yung protein. Pag kumakain ka ng protein, mas nabubusog ka longer. One sign na nagbi-build ka na ng muscle is tumataas yung strength mo. For example, binubuhat mo dati sa chest press is around 10 kilos lang. Ngayon, nakaka-12, nakaka-15 ka na. Pwedeng nagbi-build na yung katawan mo ng muscle. Pwede, hindi laging ganoon, pero merong chance na nagbi-build na ng muscle yung katawan mo. So, paano mo malalaman kapag nag-work na yung body recomposition mo? Well, number one, makikita mo siya sa mirror, syempre. Makikita mo na, uy, mas maganda na yung shape ko ngayon kesa 3 months, 6 months before, ah. Second thing is, dapat ang ginagamit mo ng timbangan is yung may scanner, yung nakikita yung body fat percentage. Bakit kailangan ng ganon? Kasi unless overweight ka or obese, may chance kasi na pag nagbabody recomposition ka is nasa tamang weight ka na. Like for example, 65 kilos ka. Gumanda yung shape mo to 65 kilos ka pa rin. 'Di ba? Hindi lagi makikita dun sa timbangan yung progress ng body recomposition kasi may chance na nagme-maintain ka ng the same weight. So, kahit gumagawa ka ng progress, same weight ka pa rin. Mahirap siya makita. So, kailangan mo something na nag-show ng body fat percentage para nakikita mo, okay, 65 kilos ako dati, pero 20% body fat. Ngayon, 65 kilos pa rin ako, mas maganda na yung shape ko, pero nakalagay dito, 17% body fat. So, yun yung isa sa mga evidence na nag-work na yung body recomposition mo. Maraming approach pag ginagawa yung body recomposition. Ito namang sinasabi ko is something for beginners lang. Kung ayaw mo mag-compute, kung ayaw mo nag-compute ng calories, ng macros lagi, pero gusto mo matanggal yung pagiging skinny fat mo, pwede mong gamitin tong approach na to.